Mayroong ang Panginoon at sumilin. Ako'y nagdala ng apoy sa lupa. Anong klaseng apoy kaya ito? Napakahalaga ito sapagkat ang pagpili natin kay Jesus ay magdudulot ng pagkabahagi. Ang pagpili natin kay Jesus ay maghahanap sa atin ng pagkilos. May presyo na kinakailangan natin tunan sa pagsunod kay Jesus. Yung tinatawag natin cost of discipleship. Hindi pa pwede na sumunod ka kay Jesus, wala kang gagawin. Hindi po sunod yun. Kaya may pagkabahagi. May mga sumusunod sa Kanya, may mga hindi sumusunod sa Kanya. Kaya yun ang magagaway sa atin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. At ang tunay na pagsunod sa Kanya ay mayroong dapat na isa katuparan. May presyo. Hindi pwede freelance. Walang tinatawag na freelance, ililibre ka. May bayad at may bayad yun. Sa ibang forma. Bahagi yun. Pero din yung pagsunod kay Jesus. May pagkilos na pinakailangan natin na ibigay. Kaya pinakailangan natin na nawa yung apoy na dala ni Jesus ay sabi nga, lumanggap lang sa atin. Magdinas sa atin. Ano itong apoy na ito? Tatlo na nawa makita natin at ito yung bibigyan natin ng pag-ilay para higit natin may isa katuparan na pagsunod natin kay Jesus. Nanawa ay makikita natin. Kasi hindi pwedeng sabihin na, ba't ka nakapunta sa langit? Hindi ko alam. No? Ay, wala na sa langit. Hindi pwedeng hindi mo alam. No? Una, ang apoy nagdulot na Pentecost. Bahagi yun. Alam natin marami yung biyaya na dulot ng Pentecostes. Ang mga apostoles ay nakikita binabaan ng ditang apoy. Ano yung kalimutan makita natin na magbibigay sa atin ng lakas? Yung tinatawag natin gifts of the Holy Spirit. Bahagi yun. Ano ito? Kaalaman. Pagkaunawa. Counsel. Pagpapayo. Karunungan. Tinatawag natin fortitude. Katatagan ng kalooban. Hindi pwede na sabihin mo ngayon, mamaya hindi na. Bahagi yun. Bawal ang palimbing sa ating pananampalataya. Pagkakataon na kung saan ay makita natin yung pagkilos na pinamanik ng puminapan. Piety. Nagdarasal. Kinakailangan natin yung pagdarasal. Hindi lamang ng individual na pagkilos, ngunit isang bayanan. Mahalagang makita natin, kaya nag-i-develop natin yung demosyon sa mahal na Birhen Maria, yung patuloy natin paanyaya, yung first Saturday of the month, at saka yung tinatawag natin yung ating paanyaya para sa luminaryo, ay makita natin yung sambayanan na nanalangin. At yung pagpito, ay yung tinatawag nating banal
na pagkatakot sa Diyos. No? Mahalaga ang makita natin na yun. Biyaya ng Espiritu Santo na nawa ay napapakinabangan natin. Pagkakataon, baka sabihin natin ay wala tayong hindi ka pinupuspos ng Espiritu Santo. Kumisan din mga taong ginagawa. Ang sagot ko lagi, wala akong alam, hindi ko alam. Baka hindi tumalam sa iyo ang apoy na dulo na Jesucristo o nagmamaangan ka lang. Walang epekto yung apoy. Dapat dumalangin tayo sa biyaya na ito na ipinagkakaloob ng Diyos. Kasi ito ay ipinagkaloob ng Diyos sa lahat ng kanyang mga binyagan na tumanggap ng Espiritu Santo. So ulit, no? Kaalaman, pagkaunawa, payo, karunungan, ang pagiging matatag, ang banal na pagkatakot sa Diyos, ang kabanalan. No? Bahagi o yun, pagkakataon na kung saan ay makita ko natin. Ano pa? Yung apoy na nakikita natin nagsusunog sa pagiging makasarili at pagiging makasalanan. Ano? Bahagi o ang yung kalimitan ng kasalanan ay alin? Nagsisimula sa pagiging makasarili. So bahagi o hindi mo sapagkat hindi ka marunong magmahal sa sarili mo. No? Bahagi o yun. Ano yung pagiging makasarili? Sobrang pagmamahalan sa sarili. Kuminsan, in the form ng para sa pamilya ko. Hindi naman para sa pamilya mo eh. Hindi para lang sa sarili mo. Dinadahilan mo lang yung pamilya mo. No? So bahagi o kuminsan, kasi lahat ng bagay na pakabit, yun ay para sa sarili. No? Bahagi mo, ang apoy na pinapayag ng Jesus ay makita natin na makakapwa. Ano? Hindi na ulugan na mawawalan ka. Kasi napakalaga yung ang tunay ng pag-ibig sa Diyos, ang pag-ibig sa kapwa ay nagsisimula saan? Sa pag-ibig sa sarili. Bakit naging makasarili? Suwapang, no? Suwapang ka na. Sobra-sobra na eh. No? Gusto mo, iyong pa rin lahat. No? Bahagi mo ng pagkilos. Sa lahat ng pagkakataon. No? Ibigay mo naman sa iba. No? Bahagi mo ng pagtutulong natin sa biyaya na pinagkakaloob ng pagkakapal. No? At makikita natin, kalimitan ng kasalanan ni Alin ay gawa ng pagiging makasarili. No? Bahagi yun ang kinakailangan natin at yung apoy na dulot na Jesus ay tumutupok sa mga bagay na pagiging makasarili at tumutupok sa mga bagay na pagiging pagkakasala. At higit sa lahat, makikita natin ito sa pamamaraan na ipinagkaloob na Jesus. Paano natin mababawasan ang pagiging makasarili? Ano yung kabaligtaran ng pagiging makasarili? Hindi na ulugan na mawawala ka, kunin ka rin. Marunong kang magbigay ng sarili. No? Pagbabahagi ng sarili. Yun yung pag-ibig eh. No? Pagbibigay ng sarili, pag-ibig sa iba, hindi pag-ibig sa sarili mo. Kasi kung hindi ka marunong magbigay para sa iba, sarili mo lang ang iniibig mo. At ano yung napakamalaking halimbawa na ipinagkaloob sa akin ng Diyos para matutok sa akin? Kasi hindi mo madali. Hindi mo madali ang umibig sa kapwa. Bahagi ng pagiging tao na alin? Ang pagmamahal sa sarili. Anong sabi nga? No? Save your us.
Ano yun? Save yourself. Yun ang sabi ng mga Hudyo kay Jesus. Nung siya nakapako sa krus, iligtas mo ang iyong sarili. Bahagi yun. Kaya nga, isang napaka-magandang halimbawa dyan ay yung unang pagkakasala na ginawa ng ating unang mga magulang, pagliligtas sa sarili. Nung tinanong sila ng Diyos, bakit mo kinain ang prutas na nasa gitna ng halamanan? Anong sabi niya agad? Sige, Papa. Noong tinanong ng Diyos si Eva, anong sabi ni Eva? Yung ahas ko. Ano? Ay walang accountability. No? Hindi tayo mababago kung wala na tayo ginawa kundi rin manisi ng iba kung bakit tayo nagkakasala. Kinakailangan natin matubok itong mga bagay na ito. Kasi doon lamang natin nakikita yung tunay na pagiging pagbabago na nais natin makamit sa buhay natin, sa lipunang ginagalawan natin. Kaya huwag mo kayong magtaka kung sinabi nitong kapila, isisisi sa iba. Wala na, magsisiyan na lang. Wala namang narating, kundi ang magsisiyan. Hindi yan yung apoy na dulot ng ating Panginoon sa Kristo na nawakalin, mag-agal sa atin para masunog ang pagiging makasarili at ang pagkakasala. Pangatlo, bahagi yun na kung saan nakita namin anong klaseng apoy? Ang apoy ng katotohanan na mag-uudyok sa atin ng makadiyos na pagtugon. Alam naman natin ngayong panahon na ito, maraming fake news. Pero hindi lamang fake news. Bahagi yun. Sabi nga natin, ngayon, nakita natin, inilabas sa suna, ngayon sa mga balita, na alin, na alam na rin naman natin, kaya lang, maliwanag na ngayon natin. Aba, ay ninanakaw ang mga flood control projects. At hindi lang yun. Mayroon pa ibang mga susunod. At bahagi yun. At ano, sabi nga, it becomes a standard. Kasi SOP, standard operating procedure. Walang hindi nagkakakaw. Pero, alam namin yun. Pero alam naman natin. Wala kang tayo tinawag. Wala na. Pinababayaan lang. Ay, hindi mo na rin mangyayari. Anong dapat ang gawin natin? Abay, kung kayo ay mga namumuno sa gobyerno, abay, hindi pwede na pabayaan nyo na lamang. Bahagi yun. Hindi na kailangan natin, hindi ako kasama dyan. At ipagdalaman mo natin, huwag yung gagawin yan. Ay, wala. Pagiging makasarili. Anong sagot? Magkano ang aking dyan? Ano? Bahagi yun. Guys, pero sabi natin, pati hindi naman ako mayor, hindi naman ako konsyal, hindi naman ako presidente. Magdasal tayo. Magdasal tayo na yung mga taong nakapwesto, hindi magnanakaw. Hindi pwedeng wala tayong gagawin. Kasi yun ang pagkaalam natin sa katotohanan. Or else, bahagi yun, hindi tayo pag-aanabi ng apoy na dadaan sa Kristo. Parang sinasabi natin alin, nakita mo yung kapitbahay mo, naghihirap, walang makain. Anong gagawin mo? Ay, kinismis mo sa kapitbahay mo. Katotohanan niya, walang makain yung kapitbahay mo, pero anong ginawa mo? Kinismis. Ay, hindi apoy yun. Hindi apoy ni Jesus yun. Ano dapat ang ginawa mo? Magsaing ka,
magluto ka at ibigay mo doon sa kapitbahay mo na walang makain. Yun ang apoy ng katotohanan. Na nawa mag-alam sa ating puso. Ito po tatlong ito. Ang apoy na tulong ng biyaya, ng pagbaba ng Espiritu Santo, ang apoy na tutupo sa pagiging makasuli at pagkakasala, at ang apoy na katotohanan na magtutulong sa atin ng pagtugon tungo sa landas ng ating Panginoong Hesus Kristo.